Mag-isa lamang ako sa mesa na pinagdalhan sa akin ni Hareth dahil nagpaalam siya sa akin na sasagutin lamang ang tawag sa kanyang cellphone. Kanina ipinakilala sa akin ng mami ni Hareth ang halos lahat ng mga bisita nito na dumalo sa party nito. May pagmamalaki ang boses ng mga magulang ni Hareth habang ipinapakilala ako sa mga bisita at kamag-anak nitong dumalo. Magkahalong saya at takot ang nararamdaman ko ngayon. Masaya ako dahil tanggap ako ng mga magulang ni Hareth. Ngunit at the same time, ay nag-aalala ko at natatakot na sa oras na matuklasan nila ang aking tunay na pagkatao, ay magalit sila sa akin. Masaya na ako ngayon at gusto kong manatiling masaya. Ngunit kakalimutan ko na lang bang sinapit ng aking pamilya para lamang maging masaya ako sa piling ng lalaking minamahal ko? Kaya ko ba na maging makasarili? Hi miss, nag-iisa ka lang ba sa table mo? Pwede ba kitang samahan? Nakangiting tanong ng lalaking lumapit sa table ko, kaya naputol ang malalim kong pag-iisip. No, I'm sorry. Kasama kong boyfriend ko na anak ng birthday celebrant. Umalis lamang siya saglit dahil may kakausapin siya sa phone niya. Mabilis kong sagot, but in a polite way. Ganun ba? Sige, maiwan na kita. Tila nahihiyang sagot ng lalaki na napapakamot pa sa buhok nito. Nang umalis ang lalaki sa harapan ko ay nagpa siya akong tumayo sa upuan at nagtungo sa gilid ng swimming pool. Tsak nahahanapin ako ni Hareth kapag nakita niyang wala na ako sa kinauupuan ko. Kaya makikita rin naman niya ako rito kapag hinanap na niya ako. Nakatutok ang mga mata ko sa tubig sa pool, ngunit wala naman doon ang aking isip. Ang iniisip ko ay naroon pa rin sa aking sekreto at itinatago ko kay Hareth. At hindi na lang si Hareth ang pinagtataguan ko ng sekreto ngayon, kundi pati ang mga magulang niya. Anong ginagawa mo rito sa gilid ng swimming pool? Naghahanap ka ba ng mas mayamang lalaki kaysa kay Hareth? Well, maraming mas mayaman sa kanya na mga lalaking bisita nila. Iyon nga lang ay mas matanda. Pero I think bagay naman sila sa'yo. Nakangising kausap ni Beron sa akin na biglang sumulpot sa aking likuran. Baka ikaw gusto mo sila. Kasi ako, kahit na may mas mayaman pa kaysa kay Hareth, ay siya lamang ang kailangan ko. Nakataas ang kilay na sagot ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong ipinakain mo kay Hareth at baliw na baliw siya sa'yo. Ngunit balang araw ay makikita niya ng hindi ka karapat-dapat sa kanya. Galit na wika ni Beron na biglang naglaho ang ngisi sa mga labi. At sino naman ang karapat-dapat sa kanya? Ikaw? Ikaw na babaeng walang itinatagong hiya sa sarili. At habol ng habol sa lalaking nikatiting na pagtingin sa'yo ay wala? Bakit hindi mo siya pakainin ang katawan mo? At baka sa'yo siya mabaliw. Pero I doubt it kung kakainin ka niya. I'm sure na isusuka ka lamang niya. Sa mga pang-iinsulto ko sa kanya ay hindi na ako magtataka kung bakit biglang nanlisik ang kanyang mga mata sa galit. Ngunit kahit konting takot ay wala akong naramdaman sa kanya. Hindi ko siya iinsultuhin kung hindi niya ako inunahang pagsalitaan ng hindi magagandang mga salita. Walang hiya ka talagang babae ka? Ang kapal ng mukha mo! Pulang-pula sa galit ang mukha na sigaw ni Beron. Umangat ang kanang kamay nito at ang mangsasampalin ako. Ngunit mabilis kong nasalong kamay niya at hinawakan ko ng mahigpit. Huwag mo akong subukan, Beron. Hindi mo ako kilala. Matigas at mapanganib ang boses na babala ko sa kanya. Inuubos talaga ng babaeng itong aking pasensya. I need to teach her a lesson. Nang hawakan ni Beron ang aking dibdib ay alam ko na itutulak niya ako papunta sa swimming pool. Ngunit sa halip na hayaan ko siyang itulak ako ay inunahan ko na siya at nagpatihulog ako sa swimming pool dahil nakita ko sa likuran niya na papalapit sa amin si Hareth, kasama ang kanyang mommy. Lumikha ng malakas na ingay sa paligid ang pagtili ko ng malakas at ang pagbagsak ng katawan ko sa tubig. Shiva! Narinig kong sigaw ni Hareth na may halong pag-aalala. Agad itong tumalon sa tubig at tinulungan akong makaahon. Why did you do that, Beron? Hindi ko akalain na magagawa mong bagay na ito. Puno ng disgusto ang mukha ng mami ni Hareth habang nakatingin kay Beron na hindi naman malaman kung paano ang gagawing pagtatanggol sa kanyang sarili. Tita, wala po akong kasalanan. Hindi ko siya itinulak. Pagdedenay ni Beron. Pagkatapos ay si Hareth naman ang kinausap. Hareth, maniwala ka sa akin. Hindi ko siya itinulak. Nagpatihulog lamang siya para akong sisihin niyo at magalit kayo sa akin. Please, maniwala ka sa akin. Pagsusumamo nito sa binata. Hindi mo na kailangan pa magpaliwanag, Beron. Nakita namin ang ginawa mo.
At kilala ko kung anong ugaling meron ka dahil hindi lang itong unang beses na ginawan mo siya ng hindi magandang bagay. Galit na sagot nito. Nang akmang hahawakan ito sa braso ni Veron ay iniiwas nitong braso. Umalis ka na, Veron. Kung ganyan lamang ang ugaling ipapakita mo sa pamamahay namin, ay hindi ka welcome dito. Pagtataboy ni Harriet sa babae. Tita! Tito! Maniwala naman kayo sa akin. Plano ito ng babaeng yan para masira ako sa inyo. Dahil natatakot siyang maagaw ko sa kanya si Harriet. Pilit na pagsusumamo ni Veron sa mga magulang ni Harriet. Tama na, Veron. Ang mabuti pa'y umalis ka na lang muna at mag-isip. At sana'y matutunan mong tanggapin sa sarili mo na kahit kailan ay hinding-hindi ka mamahalin ng anak namin. Pinagbigyan ka namin na habul-habulin si Harriet dahil wala pa naman siyang girlfriend. Ngunit ngayon na may girlfriend na siya at hindi ikaw yon, ay sana'y matutunan mong tanggapin sa sarili mong pagkatalo. Mahinahon ang boses na kausap ng ama ni Harriet kay Veron. Hindi sumagot si Veron at tinitigan lamang ako ng matalim. Pagkatapos ay walang paalam na umalis. Harriet, samahan mo si Shiva sa kwarto namin at pahiramin mo muna ng damit ng mami mo. Utos ng ama ni Harriet sa kanya. Yes, Dad. Mabilis na sagot ni Harriet. Pagkatapos ay walang paalam na basta na lamang akong binuhat papasok sa loob ng bahay. Napapikit na lamang ako dahil pakiramdam ko'y nangangapal ang mukha ko sa pagkapahiya. Nakatingin kasi sa amin ang lahat ng mga bisita ng mami nito at makikita sa mga mata nilang inggit para sa mga dalaga at tuwa naman para sa mga may asawa na kinikilig sa kanilang nakikita. Pero kahit nahihiya ako'y umaapaw naman ang tuwa at kilig sa aking puso. Dinala ko ni Harriet sa loob ng kanyang kwarto at pinaupo sa gilid ng kama niya. Pagkatapos ay saglit na iniwan para kumuha ng pamalit kong damit sa kwarto ng kanyang mommy. Pagbalik niya ay may dala na siyang dress na kulay puti na magandang tela. Inilapag nito sa ibabaw ng kama ang damit at pagkatapos ay kumuha ng malinis na puting towel at tinulungan niya akong tuyuin ang aking buhok at muka. Sorry, dahil sa akin ay nasira ang birthday ng mommy mo. Paumanhin ko sa kanya. Kung hindi lamang ako tinangkang itulak ng Veron na yun ay hindi ko sana maiisip ang tricks na ito laban sa kanya. Kaso sumusobra na siya at kailangan na niyang turuan ng leksyon. Wala kang kasalanan. Si Veron ang may kasalanan dahil ayaw kanyang tigilan. Kontra ni Harriet sa aking sinabi habang patuloy na tinutuyo ang aking muka. Kaso nalaglag ako sa tubig kaya mukha akong basang sisiw sa paningin ng mga magulang mo. Hindi na ako maganda sa paningin nila. Nakasimangot ang mukha na sabi ko sa kanya. Tumigil sa ginagawang pagtuyo ng aking mukha si Harriet at binitiwan ng towel para iangat ang mukha ko na bahagyang nakayuko. Basa ka man o tuyo ay pareho lamang ang itsura mo. Ikaw pa rin ang pinakamagandang bisita sa gabing ito. Malamlam ang mga mata na sagot ni Harriet sa akin. Hindi ko maiwasan ang mapangiti at mapatitig sa kanyang mga mata. Ramdam ko at kitang-kita ko sa kanyang mga matang pagmamahal niya sa akin na sobrang nakakataba ng puso. Kahit nakailan ay hindi ko naramdaman na sumaya ang puso ko ng ganito. Umangat ang kamay ko at hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi ko na siya hinintay na halikan ako at ako na mismo ang kusang humalik sa kanyang mga labi. Hindi naman ako napahiya dahil mabilis na tinugon ni Harriet ang aking halik ng mas mapusok na halik. Ipinalibot ko sa kanyang leeg ang aking mga braso at mas lalong idiniin ang kanyang ulo palapit sa akin. Agad naman akong niyakap ni Harriet ng mahigpit para mas lalong magkadikit ang aming mga katawan na tila unti-unting sinisilaban ng apoy na hindi nakikita. Hindi nito alintana kahit na mabasama ng suot nitong damit ng suot ko namang damit. Hindi ko napigilan ang mapasabunot ng bahagya sa kanyang buhok at mapaungol nang pumasok ang kanyang mainit na bibig sa aking labi. Tila may sariling isip ang kanyang bibig habang tinutudyo-tudyong palaban kong labi. Hindi ako tumutol nang ihiga niya ako sa kanyang kama at unti-unting ibinababa ang suot kong bestida. Nang tuluyang mahubad niya ang aking damit at basta na lamang niyang init siya sa kung saan. Mula sa aking mga labi ay gumapang ang mga labi nito pababa sa aking leeg at pababa sa aking harapan na bahagya lamang natatakpan ng suot kong basang bra. Napaungol ako ng malakas. Dala ng matinding sensasyon na lumulukob sa aking katawan. Harriet, tila nahihibang kong sambit sa kanyang pangalan. Ito ang unang beses na umabot kami sa ganitong tagpo dahil palagi akong nakakatulog. Ngunit sa mga sandaling ito ay gising na gising ang aking diwa.
at lahat ng aking mga pandama. You're very beautiful. I love you so much, Shiva. Ani Harriet sa pagitan ng paghalik sa aking dibdib. Napahinto si Harriet sa kanyang ginagawa at mahinang napamura. Sir Harriet, hindi pa raw ba tapos magbihis si Ma'am Shiva? Boses ng katulong nila Harriet mula sa labas ng pintuan. Siguro'y inutusan ito ng ina ni Harriet na tawagin kami dahil natatagalan na kami sa loob ng kwarto. Ngunit hindi pa kami bumaba. Pakisabing lalabas na. Inis na boses na sagot ni Harriet bago ipinagpatuloy ang ginagawang paghalik sa aking puso. Muling gumapang ang mga labi nito ngunit hindi na pababa. Ngunit paakyat na. Hanggang sa natagpuan ng mga labi nitong aking mga labi. Sa tingin ko, kailangan na nating lumabas, Harriet. Baka nagtataka na ngayon ng mga magulang mo kung bakit hindi pa tayo lumalabas sa kwarto mo. Sabi ko sa kanya, matapos ko siyang itulak ng bahagya palayo sa akin. Muntik na akong matawa nang makita kong matinding frustration na nakalarawan sa kanyang muka. Marami pa namang pagkakataon kaya matutuloy din natin lang laging nauudlot ng eksenang to. Pangungumbinsi ko sa kanya na may tonong nangaakit. Hindi ko na napigilan ng matawa ng parang batang umungol ito. Itsura itong bata na hindi pinayagang manood ng gustong palabas. Nahinto ang mahinang pagtawa ko nang angkinin niyang muli ang aking mga labi. At sa pagkakataong yun ay sobrang mapusok ang halik nito na tila ba nais akong parusahan na pinagtatawanan ko siya. Halos mawalan na ako ng hininga nang nilubayan niya ang aking mga labi. Sisingilin kita sa susunod. Nakangiting sabi niya sa akin bago tuluyang umalis sa ibabaw ng katawan ko. Mabilis kong kinuha ang bestida na kinuha naman niya sa kwarto ng mami niya. Saka ko lang natuklasan na may kasamang underwear palang bestida. Bago pa yan dahil nasa loob pa ng plastic niyang lagayan kaya sigurado ako na hindi pa naisusuot yan ni mami. Tumango lamang ako at mabilis na nagbihis sa kanyang harapan. Hindi naman na kailangan pa magsuot ako ng bra dahil may pad na ang bestida na ibinigay sa akin ni Harriet. Akmang pupulutin ko ng mga basang damit na hinubad niya kanina sa akin. Ngunit mabilis niyang napigilan ang aking kamay. Bakit? Iiwan ko na lang ba rito ang mga damit ko? Nakataas ang kilay na tanong ko sa kanya. Ngumiti ng matamis si Harriet bago ako hinapit sa bewang. Ako nang bahala dyan. Gagawin ko yung souvenir. Nakangising sagot nito. Pagkatapos ay tila hindi napigilang inangking muli ang aking mga labi. Hindi ko na sana siya aawatin dahil gustong gusto ko naman ang kanyang mga halik. Ngunit masyado na kaming matagal sa loob ng kwarto niya at nakakahiya na sa kanyang parents kaya napilitan akong itulak siya. Lumabas na tayo, baka kung ano nang iniisip ng parents mo ngayon, nakakahiya. Napahugot ito ng malalim na buntong hininga bago kinuha ang sariling mga damit na hinubad din ito kanina at muling isinuot. Ilang saglit na inayos ko muna ang aking sarili pagkatapos ay magkahawak kamay na lumabas na kami ng kanyang kwarto para muling makihalubilo sa mga bisita ng ina ni Harriet. Nabitin man kami ngayon sa susunod ay sisiguraduhin ko na wala nang makakaistorbo pa sa aming dalawa. Pagkatapos ng nangyari sa birthday party ng mami ni Harriet, ay hindi ko na nakita maski ang anino ni Veron na aali-aligid sa akin. Mabuti nga yun, para naman mabawasan ng mga taong nagpapataas ng aking blood pressure. Nabalitaan ko na busy ito sa paggawa ng bagong movie. Kaya marahil hindi niya na ako ginugulo. At sana'y hindi niya na ako guluhin pa. Sana'y matanggap na niya sa kanyang sarili na wala yung pag-asa kay Harriet. At kahit kailan ay hindi ito mamahalin ng binata. Magmula naman ng gabi na ipinakilala ko ni Harriet sa kanyang mga magulang, ay nag-improve ang relasyon naming dalawa. Mas naging close na kami sa isa't isa at mas naging intimate. Masaya na sana ang lahat kung wala lamang akong lihim na itinatago sa kanya na maaaring ikasira ng aming relasyon. Kaya naman pinakaiingat-ingatan kong lihim na ito. Ayokong malaman niyang lihim ko dahil ayokong mawala siya sa buhay ko. Siyang nagbigay ng bagong liwanag sa dating madilim kong mundo. Kaya hindi ko gugustuhin mawala ang liwanag na ito. Madalas kaming mamasyal ni Harriet, kumain sa labas at manood ng sine. Madalas ay sinusundot inihahatid na rin niya ako papunta sa school na pinagtatrabahuhan ko. Ngunit ngayong araw ay tumawag siya sa akin na hindi raw niya ako masusundo at maihahatid dahil may operation daw sila ngayong araw. Kaya dinala ko na lamang ang sarili kong kotse pagpasok. Maaga akong umuwi ngayon dahil half day lamang ang pasok ng mga bata.
Since maaga pa naman, kaya sa halip na dumiretso ako sa pag-uwi, ipinarada ko muna ang kotse ko sa gilid ng parke na madalas kong tambayan kapag gusto kong mag-isip. Lumabas ako sa kotse ko at naglakad papunta sa isang bench at naupo. Nag-iisip ako kung paano ko makakausap si Mr. Jung. Dahil palaging may mga alipores itong kasama at puro armado pa ng matataas na kalibre ng barel. Hindi ko naman siya magawang pasukin sa loob ng bahay niya dahil alam niyang kapasidad ko. Kaya mas tinagdagan niyang kanyang mga gwardya na nagbabantay sa loob at labas ng bahay nito. Hula ko'y may gwardya rin ang labas ng pintuan nito ng kwarto nito sa takot na baka bigla ko na lamang itong pasukin. May mga matatapang at trained na malalaking police dog ang pinakakawalan nito tuwing gabi kaya hindi ako makapasok sa loob ng bahay niya. Ngunit sa ginawa niya ay mas klaro lamang na may alam siya tungkol sa assassination na nangyari sa pamilya ko. Malalim ang iniisip ko kaya hindi ko na malayan ang paglapit sa akin ng isang babae na walang iba kundi si Veron. "Hello, Shiva?" Boses ni Veron mula sa aking likuran. Paglingon ko sa kanya ay isang stun gun ang sumalubong sa akin. Bigla akong nanginig ng dumikit sa leeg kong stun gun. Bigla akong nanghina at natumba sa lupa. "Dalhin niyo ang babaeng yan!" Narinig kong utos ni Veron sa kung sino man. Pagkatapos na yun ay wala na akong namalayan. Dahil tuluyan na nagdilim ang aking paligid at nawalan ako ng malay. "Kumusta ka na, Shiva? Hindi mo akalain na darating ang ganitong eksena, diba?" Kausap ni Veron sa akin nang pagbalikan na ako ng malay. Mabilis kong inilibot ang aking paningin sa lugar na kinaroroonan ko. Mukhang sa isang abandonadong warehouse ako dinala ni Veron. Ngunit masyado itong careless dahil hindi man lang niya tinalian ang aking mga kamay at paa. Gayong alam naman niya na may nalalaman akong self-defense. Pero tiwala yata ito na hindi ko kayang talunin ang 4 na lalaking tauhan niya na medyo malalaki ang katawan. Kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras na talian pa ako. At ano namang kalokohan tong ginagawa mo, Veron? Hindi ka ba natatakot na kapag nalaman ni Harit ang ginawa mo sa girlfriend niya ay kamumuhi ang kanya? Pananakot ko sa kanya bago dahan-dahang bumangon sa pagkakahiga. At naupo na lamang sa malamig na semento. Ngunit sa halip na matakot ay tumawa pa ito ng malakas. "Bakit, Shiva? Sa tingin mo ba'y hahayaan kitang umalis dito ng buhay? Ililibing ka namin pagkatapos pagsawaan ng mga tauhan ko ang katawan mo." Malademonyong ngisi na sabi niya sa akin. "Kung papatayin mo pala ako, ay bakit hindi mo pa ako pinatay kanina habang wala akong malay? Hindi ka ba natatakot na baka makatakas ako? At makapagsumbong sa mga pulis?" Matalim ang tingin na tanong ko sa kanya. Kahit konting takot ay walang mababaka sa aking muka. Kani-kanina lamang ay wala sa isip ko na patayin siya. Ngunit ngayong sinabi niya na papatayin niya ako pagkatapos pagsawaan ng mga tauhan niya ang katawan ko, ay markado na siya sa utak ko. Mukhang kailangan ko na siyang patahimikin ng tuluyan para hindi na niya ako guluhin pa. Hindi niya ako maaaring sisihin. Dahil siya naman ang humukay sa sarili niyang libingan. Hinintay talaga kitang magising bago kita ipalaspag sa mga tauhan ko. Gusto kong maramdaman mo kung gaano kasarap ang bagay na yon. Kasama ang 4 na kalalakihan ng sabay-sabay. Nakangising sagot niya sa akin. Pagkatapos ay binalingan niya ang mga tauhan niya. "Boys, gusto ba ninyong matikman ang katawan ng babaeng ito?" Tanong nito sa mga tauhan. "Sure, ma'am. Kung ganyang kagandang matitikman namin ay siguradong makakaabot kami ng langit." Sagot ng isa sa 4 nitong tauhan. Sabay-sabay na nagtawanan ng mga ito habang nakatingin sa akin na puno ng pagnanasa ang mga mata. Pakiramdam ko ay para silang mga asong ulol na handa akong lapain anumang oras. "Narinig mo yon, Shiva? Dadalhin ka nila sa langit. Pasalamat ka pa nga dahil makakatikim ka pa ng langit bago kita patayin." Sabi ni Veron na buo ang kumpiyansa na makakaya nga niya akong patayin.